Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Hindi sambit ni Mr. Fo Quan sa labis na pagkabahala agad na bumagsak sa lupa. May kung anong mga bagay na kumawala mula sa kanyang katawan. Ito ay isang conspiracy. Pahabol pa ni Mr. Fo Quan, siya raw ay sinusubukang patahimikin ng Cloud Sect sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya. Ito ay conspiracy ng Cloud Sect. Gaya ng inaasahan, sambit ni Chen Fan, yung mga taong mayroong labis na kaduwagan ay magre-release ng napakatinding resentment bago tuluyang mamatay, at niyang resentment na ito pa ay nag-take ng physical na anyo. Agad niyang tinipon ang bagay na tinutukoy niya, sinolidify, nagsabing siya ay umaasang yung mga heads na iyon ng 8 gates at 4 na pavilion ay magiging useful. Mas maigi raw sana kung magagawang ma-urge ng mga iyon yung 5 mga extraterrestrial cultivators na dalhin sa kanya ang kailangan niya sa lalong madaling panahon. Ilang sandali pa ay nakasalubong ni Chen Fan yung divine consciousness na tumungo doon sa bulkan at yung umatake sa kanila noon ni Jing sa wakas nahanap rin kita bungad niya kay Chen Fan, pasigaw na tinawag na fugitive. Idinagdag na ibigay nito sa kanya ang aura ng Tree of Origin na taglay nito at babawasan niya ang ibibigay niyang sentensya rito, ngunit sinabi lang ng patanong ni Chen Fan na bakit daw ba siya ay palagi na lang nakaka-encounter ng mga greedy at mga foolish na mga tao. Sumagot ang divine consciousness na mukhang ito raw pala ay hindi magiging masunurin hanggat hindi niya ito tinuturuan ng leksyon sabay pakawala ng isang atake. Gayunpaman, napakadali lang itong na-neutralize ni Chen Fan. Tinawag na lame trick na patanong ang nilalang kung papaanong nangyaring hindi niya masin through ang tunay na kapangyarihan nito. Sinabi ni Chen Fan na kung ang tunay na anyo lang nito ang narito, malamang ito raw ay magiging fierce battle. Gayunpaman, ang nasa harap niya lang ngayon ay isang hamak na spiritual artifact na nagtataglay ng spiritual energy nito, kaya skip na lang daw nila ang walang saysay na combat na ito sabay pakawala ng sunod-sunod na slash. How dare you, sigaw ng artifact. Iniwasan ang mga paparating na atake, agad na nag-retaliate gamit ang teknik na tinawag niyang energy manifestation. Nagpakawala ng isang dambuhalang gunting na siyang hamati ng pahalang sa katawan ni Chen Fan. Gayunpaman, lumalabas na ito pala ay after image niya lang dahil sa kasalukuyan, siya ay nasa harap na mismo ng artifact na siyang ikinabigla nito. Agad na dinampot ni Chen Fan, binasag gamit ang tuhod, dinurog, nag-shatter sa ere ang divine consciousness na nasa loob nito. How dare you, sambit nito bago tuluyang maglaho. Sinabihan si Chen Fan na ang pangahas naman nitong wasakin ang kanyang spiritual artifact, umano'y pagbabayaran niya ito. Sure, tugon naman ni Chen Fan, ngunit sa susunod, mas maiging tumungo raw ito sa kanya ng personal nang matapos na agad ang lahat. Mula doon ay nagpadala ng mensahe kay Chen Fan ang isa sa mga sect leaders ng Cloud Sect, kaya agad niya itong pinuntahan, gabi na nang makarating siya sa shrine. Dito ay sinalubong siya ng 5 mga sect leaders, at ang babaeng ito ay mukhang yung pulang void. O bungad nito kay Chen Fan, umano'y napakabilis ng pagpunta nito rito, mukhang gustong-gusto raw pala talaga nitong makuha ang bagay na iyon. Gayunpaman, kung gusto nitong makuha ang kanyang ninanais kailangan muna nitong magpakita ng sincerity at capability. Agad na tumungo sa likod ni Chen Fan, inilapat ang kamay sa kaliwang balikat. Galawin daw muna siya nito. Ayos lang daw ba yun? What a slot, sigaw ng isa. Lumalabas na mukhang talaga raw palang hindi nito kayang pigilin ang kanyang sarili kahit na saglit lang once na makakita ito ng lalaki. Come on, tugon ng babaeng sect leader. Ang mga ito raw ay inggit lang dahil siya ay ang siyang unang ipinadala rito. Kung ang mga ito ang unang ipinadala rito, malamang ganito rin daw ang gagawin ng mga ito. Enough, sabat ng isa, mag-focus na lang daw sila sa bagay na nasa harap. Idinagdag kay Chen Fan na nagdala sila rito ng item ngayon. Gayunpaman, kailangan muna nitong dalhin rito ang true form ng babaeng ito upang ma-prove nito ang kanyang kakayahan sa kanila. Sumagot si Chen Fan na gusto niya munang makita ang kailangan niya bago niya gawin yun. Sumagot ang babaeng sect leader na ito ay ang invisible eye. Sabay hila sa kamay ni Chen Fan, maaari niya raw itong maramdaman. Inilapat ang kamay ni Chen Fan sa kanyang tiyan, nagtanong kung nararamdaman ba nito. Mapapansin ang reaksyon ni Chen Fan, ito raw ay ang power of nurturing, right? Tugon ng isang sect leader, umano'y in-infuse niya ang abstract eternal law sa katawan ng babaeng ito, inihalo sa power of nurturing, at tanging siya lang ang makakapaghiwalay sa bagay na ito.
Dumikit ang babaeng sect leader kay Chen Fan, dalhin na lang daw nito rito ngayon din ang kanyang true form, at maaari nitong makuha ang kahit na anong bagay mula sa kanya. So pabulong na tugon ni Chen Fan, so ito raw pala ay ipinadala ng mga iyon rito upang maging kanyang test subject, tapos iyon ay tinanggap nito ng ganun-ganun lang. Mapapansin ang reaksyon ng babaeng sect leader. Idinagdag ni Chen Fan na pakaisipin nitong mabuti, mas pipiliin daw ba nitong gumala-gala sa mundong ito ng nag-iisa o magpapatuloy sa pagiging pawn ng mga iyon. Ano tugon ng babaeng sect leader? Nagtanong kung binabalak ba siya nitong i-discord sa kanyang mga kasamahan at pagkatapos nitong kunin ang kailangan nito mula sa kanya siya ay patatahimikin na nito habang buhay. Sumagot si Chen Fan na ito ay nagkakamali. Umano'y sa tingin niya siya ay papatayin ng mga kasamahan nito kapag ang mga iyon ay nakarating sa mundong ito. Idinagdag na ang bagay na ito na inilagay ng mga kasamahan nito sa loob ng kanyang katawan ay nagdudulot ng matinding sakit, yet sinasabi lang ng mga iyon na tiisin nito. Ito ay ipinadala rito ng mga iyon upang siya ay akitin upang ibaba niya ang kanyang guard at i-test ang kanyang abilities. Lubos na binabaliwala ang sakit na nararamdaman nito, kung kaya, ngayon ito raw ay binibigyan niya ng chance na pumili ng sariling panibagong kapalaran. Ngunit tugon ng babaeng sect leader, sumagot si Chen Fan na wag itong mag-alala, since siya ay mayroong kakayahang dalhin ang true form nito sa mundong ito, yun din ay nangangahulugan lang na ang mga iyon ay hinding-hindi makakapunta sa mundong ito kung gugustuhin niya. At para naman sa bagay na nasa loob nito, maaari niya itong tanggalin nang hindi ito nasasaktan. Hey, sigaw ng isang sect leader. Nagtanong kung tapos na ba ang mga ito sa paglalandian. Hindi niya raw ini-expect na ang dalawang ito raw pala ay parehong shameless. Sinabi ni Chen Fan na siya ay pumapayag na sa proposal ng mga ito, gayunpaman siya raw ay mag-perform ng isang secret technique, isang teknik na hindi maaaring makita ng mga ito. Sinabi ng isa na ngunit ang babaeng ito ay hindi maaaring umalis sa cloud scaling path at ito rin ay hindi maaaring lumabas sa lugar na ito. Ngunit sumagot lang si Chen Fan na iyon ay hindi na mahalaga, isasagawa niya na lang daw sa labas ng cloud scaling path ang teknik ng mag-isa. Natigilan ang isang sect leader pag-alis ni Chen Fan. Sinabi ng isa na hindi naman daw siguro iyon naglalaro ng kung anong uri ng trick laban sa kanila, hindi raw ba? Ngunit umano yung eternal law na isinil ng kanilang boss sa loob ng katawan ng babaeng iyon gamit ang kanyang heart's blood. Ang kanilang boss lang ang maaaring makatanggal sa bagay na iyon. Sinabi ng isa na paano kung patayin ng lalaking iyon ang babaeng iyon, makuha lang nun ang kailangan niya. Well, kung ganun tugon naman ng isa, kung ganoon nga, ang tanging makukuha lang nun ay useless na bangkay. Ang mailap na eternal law ay agad na magdi-dissipate sa hangin kapag ang babaeng iyon ay namatay. Sa kabilang dako naman ay nagtanong ang babaeng sect leader kay Chen Fan kung talaga bang ito ay seryoso dun sa sinabi niya. Sumagot si Chen Fan na siya ay nanunumpa sa kanyang kaluluwa na hanggat ito ay hindi lang magha-harbor ng intent upang saktan siya, hindi niya ito sasaktan. Nagkaroon ng pagkidlat. Idinagdag ni Chen Fan na ngunit kapag ito ay nagtangkang saktan siya, siya ay hindi magdadalawang isip na pahirapan ito ng 2 ulit. Okay, tugon ng sect leader na iintindihan niya na raw, maaari na itong magsimula ngayon. Agad na nag-produce ng barrier si Chen Fan, nag-infuse ng Tree of Origin aura, nag-cast ng isang skill, lumabas ang ilang mga sanga, nag-extend patungo sa babaeng sect leader. Ano ito? Patanong na sambit niya ang pakiramdam na ito raw ay napaka-weird, sambit ni Chen Fan. So hindi nito alam ang patungkol sa Tree of Origin na nangangahulugan lang na ito ay mayroong napakababang status sa kanilang mundong napakadaling makontrol. Teka lang, sambit ng babaeng sect leader. Nararamdaman niya na talaga wrong, nararamdaman niya na bumulusok ang isang matinding enerhiya paitaas. It's done, saad ni Chen Fan. Mas lalong tumindi ang pagbulusok ng enerhiya, bumagsak ang babae at mula rito'y hinila ni Chen Fan patungo sa mundong kinaroroonan nila, ang tunay nitong katawan. Tuwang-tuwa ang babae habang tinitingnan ang tunay niyang anyo, talaga rong nagawa ni Chen Fan, habang sa kabilang dako naman ay naramdaman ng ibang mga sect leader ang nangyarit. Umaasang sila na ang susunod na tutulungan ni Chen Fan. Biglang napaluhod ang babae, napahawak sa kanyang dibdib. Sinabi ni Chen Fan na talagang sinil ng mga iyon ang mighty eternal law sa loob ng marupok nitong katawan. Nakiusap ang babae kay Chen Fan na tanggalin ito. Itinutok ni Chen Fan ang kanyang hintuturo sa noo ng babae, susupress niya na lang daw muna ito pansamantala para rito sa kanya na ito tatanggalin.
humakbang at idinagdag na hayaan muna nitong asikasuhin niya ang isyu na ito. Maririnig ang sigaw ng ibang mga sect leader umano'y napatunayan na ni Chen Fan na ito ay capable, kaya ito raw ay tumungo na sa kanila at dalhin ang kanilang tunay na anyo sa mundong ito ngayon din. Salamat sa papuri, tugon ni Chen Fan, ngunit, sabay extend ng kamay at infuse ng chi. Maririnig ang mga pag-crack may kung anong nag-shatter kasabay ng pagtilapon ng clone ng babae. Maririnig ang isang pagsabog. Damit, sigaw ng isang sect leader. Idinagdag ng isa na tumigil na ito. Ngayon din nagtanong ang isa kung ano ang ginagawa nito. Sumagot ang isa pa na winawasak nito ang passage na siyang dahilan kung bakit narating nila ang mundong ito. Chen Fan, sigaw ng isa umano'y kung wala siya hinding-hindi nito makukuha ang eternal law. Tinanong ang babae kung ano ang nangyayari, ano ang ginagawa nito. Ito raw ay wag maniwala sa lalaking ito na mayroong smooth na dila. Ano hindi maniwala, patanong na tugon ng babae. Ano sinasabi raw ba ng mga ito na sa kanila siya maniwala na kanyang mga oppressor, ang mga ito raw ay dapat lang na mamatay sa slum. Damit, pasigaw na mura ng isang sect leader. Ang pangahas naman daw nitong traitor rin sila. Idinagdag ng isa pa na ni ito raw ay wag mag-isip na makakatakas mula sa kanila. Idinagdag ng isa na mas papatayin niya pa ito kaysa sa hayaang makatakas mula sa kanila. Sabay-sabay na umatake ang mga extraterrestrial beings. Isang pagsabog ang naganap. Sumabat si Chen Fan na tumigil na ang mga ito sa pagbabluff. Umano'y magagamit lang ng mga ito ang kanilang mga kapangyarihan sa kabundukang ito dahil sa mga rules ng mundong ito. Ang mga ito ay hindi makakaalis rito. Nagtanong ang isang sect leader sa babae kung talaga bang maaatim nitong iwanan sila. Idinagdag ng isa na ito ay napakahina. Paano ito makakasurvive ng mag-isa sa napaka-strange na mundong ito? Nakalimutan na raw ba nito ang mga hardships na pinagdaanan nila nang magkasama, ang mga paghihirap na kanilang pinagsaluhan, at ang mga sumpang binitawan sa isa't isa? Mapapansin ang reaksyon ng babae, huminga ng malalim, nagsabing iyon ay hindi niya nakakalimutan, iyon ay hinding-hindi niya makakalimutan. Idinagdag na matagal na siyang inaabuso ng mga ito mentally. Pinapalabas ng mga ito na siya ay tinitrato ng mga ito ng maayos, ngunit ang totoo palagi siyang pini-pressure ng mga ito. Umano'y ang lahat ng bawat detalye at bagay ay naaalala niya ng napakalinaw sa kanyang puso. Idinagdag na siya ay nanumpa sa kanyang sariling kapag dumating ang araw na siya ay magkakaroon ng tsansa dudurugin niya ang mga ito. Pasigaw na idinagdag na ang mga ito'y makasarilit, mga hipokritong bastards, go to hell. Dagdag niya pa. Hindi sigaw ng isang nilalang. Idinagdag ng isa na hinding-hindi nila ito pakakawalan. Idinagdag ng isa pa na sila'y magkikitang muli. Isang pagsabog ang naganap. Ilang sandali pa pagtila ng usok ay mapapansing naglaho na ang apat na mga nilalang. Nagtanong ang babae kung sila ba ay nagtagumpay. Ang cloud scaling path daw ba'y talagang nawasak na? Hahahatawa niya sa tuwa. Siya raw ngayon ay malaya na, siya ay malaya na sa wakas. Ilang sandali pa'y lumabas na sila mula sa gumuhong shrine. Ang babae hindi pa rin makapaniwala. Nagtanong kung talaga bang ang shrine ay nawasak na, talaga raw bang ang mga iyon ay hinding-hindi na magkakaroon pa ng tsansang makabalik sa mundong ito. Well, tugon ni Chen Fan, sa tingin niya raw ang spiritual artifact na mayroon ito na mayroong kakayahang magbukas ng passage patungo sa mundong ito ay wala ng sapat na energy upang ma-repair pa ang lugar na ito. In fact, nung ang passage na ito ay nawasak, malamang yung spiritual artifact na tinutukoy niya ay nawasak na rin, at ang tao na bounded sa contract ng artifact na iyon ay either patay na ngayon o kaya naman ay nagtamo ng matinding injury. Halingo ng babae, maaaring patay na o nagtamo ng matinding injury. Tumawa, nag-celebrate. Ito raw ay fantastic, ito raw ay napaka-fantastic. Tumulo ang luha. Idinagdag na sa ganoong estado tiyak na hindi maglalaon iyon ay mamamatay. Mukhang ang tinutukoy nila rito ay yung leader ng 5 mga extraterrestrial beings. Idinagdag kay Chen Fan na naramdaman niya iyon, umano'y naramdaman niya ang aura ng kapangyarihan na siyang nagdala sa kanyang tunay na anyo patungo sa mundong ito. Ang aura na iyon ay napakapamilyar, kahalintulad sa aura ng spiritual artifact na hawak ng taong iyon. Idinagdag na ang kapangyarihan nito ay higit na mas malakas ng hindi mabilang na beses. Si Chen Fan ang tinutukoy niya, at since nagawa raw nitong matransport ang kanyang buong katawan patungo sa mundong ito, sa tingin niya raw ang pag-retract ng kung anumang bagay mula sa loob ng kanyang katawan ay napakadali lang. Para rito siya raw ay lubos na naniniwalang magagawa nitong makuha ang eternal law mula sa loob ng kanyang katawan.
Sumagot si Chen Fan na ngunit hindi niya maipapangakong ang buong proseso ay magiging madali, ang proseso ay maaaring maging kasing sakit ng pagtanggal sa utak ng buto. Sinabi ng babae na para sa kalayaan ang ganoong uri ng kaunting sakit ay baliwala para sa kanya once na makuha na nito ang kailangan nito mula sa kanya siya ay tuluyan ng magiging malaya hindi raw ba? Oo ganoon nga tugon ni Chen Fan kaya ngayon tumungo na raw sila sa ibang lugar upang iyon ay isagawa. Sinabi ng babae na hindi niya alam kung papaano sumakay sa ulap at sa totoo lang, siya ay walang anumang alam na spell. O tugon ni Chen Fan sabay lapat ng kamay sa balikat nagsabing kailangan niyang e-check ang pisikal na kondisyon nito, pakiusap siya raw ay hayaan nito, ganoon na nga ang ginawa niya. Ay sisaad niya makalipas ang ilang sandali so ang kondisyon daw pala nito'y katulad lang sa kondisyon niya nung unang pagdating niya sa mundong ito. Pagtataka ng babae katulad sa kondisyon nito, sumagot si Chen Fan na katulad sa isang pulubi, nagtataglay ng gabundok na ginto. Nagtaka ang babae sa kanyang narinig nagtanong kung ano ang ibig nitong sabihin ngunit hindi na nagpaliwanag pa si Chen Fan agad na nagcast ng isang spell patungo sa babae na siyang naging dahilan upang ma-awaken ang kapangyarihan nito nagkaroon ng mga pakpak. Hasambit ng babae siya raw ngayon ay makakalipad na gayunpaman kapansin-pansin ang reaksyon ni Chen Fan, umano'y base sa agap ng kanyang divine consciousness ito ay nagpapanggap lang. Idinagdag sa kanyang isip na kung ganoon nga, perhaps maaari niyang maseize ang tsansa na ito upang mag-develop ng connection sa babaeng ito. Mula doon ay umalis na sila lumipat ang eksena sa residence na tinutuluyan ni Chen Fan sa loob ng isang silid siya ay napabuntong hininga. Sa wakas siya raw ay nagtagumpay na mapapansing nasa kamay niya na ang eternal law na tinutukoy niya. Tinawag niya si Mrs. Lin na agad namang tumalima, "My lord," bungad nito siya raw ay narito na. Sinabi ni Chen Fan na kailangan niyang sumailalim sa kanyang secluded cultivation pakiusap tingnan at asikasuhin ito yung little girl na nandoon sa silid, iyon ngayon ay napakahina. Umano'y kapagka nagawa na nung makagalaw ng kusa dalhin nito ang babaeng iyon sa kanyang bahay ang tinutukoy ni Chen Fan dito ay sa residence ni Mrs. Lin idinagdag na hayaan nitong iyon ay magsanay doon kasabay ni Jiheng at Jisheng, na agad namang sinang-ayunan ni Mrs. Lin. Nagsimula ng humakbang si Chen Fan paalis ilang sandali lang ay tumungo si Mrs. Lin sa kinaroroonan ng babae pinagmasdan, makikita ang kanyang reaksyon ng mapansing ito ay nagkaroon ng paggalaw. Iminulat ng babae ang kanyang mata nagsabing nagawa niyang makasurvive, siya ngayon ay malaya na. Samantala sa karagatan naman ng kamalayan ni Chen Fan habang iniaalay ang Eternal Law sa Tree of Origin ay nagsabing noon ay ni-remind nito sa kanya na magpakain ng walang hanggan kaya ngayong iniaalay niya na ang kaunting bahagi ng kapangyarihan ng Eternal Law upang nourish ito ano na ang gagawin nito, hindi raw ba't dapat lang na magpakita na ito sa kanya ng maliwanag na landas. Gayunpaman ilang sandali lang ay nagtaka siya ng mapansing walang anumang nangyayaring reaksyon mula sa Tree of Origin walang anumang energy fluctuation, hindi raw ba kaya na misunderstood niya lang ang lahat o kaya naman yung mensaheng natanggap niya noon ay bunga lamang ng kanyang imahinasyon. Hindi iyon daw ay hindi maaari dahil considering na ang Tree of Origin ay umuusbong sa pamamagitan ng paglamon ng lahat ng mga malalakas at purong enerhiya. Supposedly ito raw ay dapat lang na magpakita ng kung anong response sa harap ng trace ng kapangyarihan na ito. Hindi raw ba kaya na ang kapangyarihang inialay niya ay lubhang napakahina, ngunit umano'y ang malakas na power of the law ay hindi nag-e-exist sa lower level na immortal realm na ito. Kung ganoon ang sitwasyon kahit na maipon niya pa ang lahat ng kapangyarihan sa immortal realm na ito upang ialay bilang nourishment sa Tree of Origin ang tanging may dudulot lang ay ang tumubo ito ng kaunti, ngunit ito ay hindi maglalabas ng kahit na isang dahon. Kung ganoon nga ito raw ba ay nangangahulugan lang na siya ay mae-stop rito sa magpakailanman, teka lang ano raw ba itong nararamdaman niya sa kanyang paanan. Umupo si Chen Fan inilapat ang kamay sa isang ugat ng Tree of Origin here it is saad niya umano'y ang power of the law ay narito, well hanggat ang ginawa niya lang daw ay hindi naging useless iyon ay ayos na. Idinagdag na ang mga sanga ng Tree of Origin ay hahaba lamang sa pamamagitan ng pag-absorb ng iba't ibang mga purong enerhiya, at tanging ang power of the law lang ang mayroong kakayahang magpausbong rito ng dahon. Tumayot idinagdag na although ang progreso ay napakabagal hanggat ito lang ay epektibo at ang direksyon ay tama, iyon ay ayos lang,
kung ganun yung mensahe raw pala noon na natanggap niya ay hindi imahinasyon niya lang. Naalala niya yung sinabi ni Kyung na tiyak na sila ay magkikitang muli, oo saad niya tiyak na sila'y magkikitang muli. Kumislap ang natitirang bahagi ng Eternal Law na nasa kamay ni Chen Fan na palingon nang marinig ang isang boses na nagsasabing sa wakas na hanap niya na ito, hatugon ni Chen Fan ang pagdating nito ay sakto lang. Nagkaroon ng pagsabog sa lugar kung saan sumasailalim si Chen Fan sa kanyang secluded cultivation. Kumawala ang sunod-sunod pang mga atake gayunpaman ang lahat ng ito'y tumama lang sa barrier na inihanda ni Chen Fan, ang barrier ay tuluyan niya ng kinansila. Lumitaw ang tumpok ng mga petals sa harap niya mula rito'y maririnig ang boses ng isang babae, nagsabing sinabi niya nang ito ay hindi makakatakas. Mula sa mga petals ay umangat ang isang kamay pagbaling ng shot ay makikita ang isang magandang babae. Ang beach na iyon sambit nito umano'y siya ay tinredor noon at kumawala mula sa kanyang kontrol, mukhang si Zinger ang tinutukoy niya.